Hello, hello. Okay, good morning. Ngayon ay July 30. At pumunta kami ni Paul sa Peel Regional Police Division number 11. Kasi kumuha ako ng police clearance pero hindi ko na-receive yung certificate o yung documents from them. So pinuntahan namin ngayon and hiningan lang ako ng ID, dalawang IDs to confirm yung identity ko siguro. Okay, ito yung Arundel Secondary School. Naalala ko nung bagong dating kami ni Amber dito sa Canada, pumunta kami dito sa Welcome Center. Ayan o, Welcome Center. Yung nag-assist sa amin para maka-enroll agad si Amber dito sa Canada. Sila din yung nagbigay ng school, nagturo ng school para ma-enroll din si Amber kaagad. Ayan, so magbago kayo dito sa Canada, pupunta kaagad kayo sa Welcome Center kung mayroon kayong mga anak na nag-aaral sa Pilipinas tapos mag-aaral syempre dito sa Canada pagdating, para ma-guide kayo kung ano yung dapat gawin. So wala namang masyadong maraming documents na hiningi, yung last report card and or status ng parents dito sa Canada. Ayan, so galing kami ni Paul sa Peel Regional Police Division, in-inquire o nagtanong kami tungkol dun sa police clearance na in-apply namin online. And kasi matagal nang hindi dumarating yung record check ko, kasi kailangan ko kasi yon, tapos hindi ko nga nare-receive ng 2 months na siguro or 3 months. Tapos nagbayad na rin kami. So ngayon, and then may schedule lang sila dyan like Tuesday and Thursday, Tuesday and Thursday ka lang pupunta. So ngayon Tuesday, since wala naman akong pasok, naka-leave ako sa work for 2 days. Ganon din si Paul. So pinuntahan namin dyan ngayon and ang hiningi lang sa akin ay 2 valid IDs. So passport at saka yung ang tawag ko sa isang card? Photo card? Ontario ID. Yan, yung Ontario ID ko. Tapos sabi nung nasa front desk, marireceive ko daw within this day yung record check ko. So ganun lang kabilis, pero naghintay kami ng 2 months or 3 months kasi nga hindi namin alam na kailangan pumunta dyan sa office. Kaya yun, so tingnan natin mamaya kung ma-receive ko na. I-check daw dun sa sa email. Parang hiningan ka lang ng ID siguro to check kung legit ka ba o kung totoo ka ba na ikaw yung nag-a-apply ng police clearance. Ayan, so ngayon ay Tuesday and 28 degrees, mainit. Dun sa last vlog ko, nag-camping kami, and kahapon Monday, July 29 ay natulog kami maghapon. Napagod kami sa camping and pauwi na kami, pero dadaan muna kami sa Presco. Head northwest toward Britannia Road West, Peel Regional Road 3. Nandito na kami sa bahay at nagluluto kami ng aming sopas. Tinikman mo na? Tikman mo. Na-miss ko bigla ang sopas. Ayan. Paminta. Tikman natin. Sarap na. Haluin mo na lang, labs. Ayan. So, regarding dun sa police clearance ko, ayun. So, madali lang. Madali lang namin siyang nakuha. Naghintay pa kami ng 3 months para lang makakuha kami ng police clearance. Ganun lang pala kadali. Pupunta ka lang doon para dalhin mo yung 2 valid IDs mo and then i-email ka nila kaagad. So ayun, hindi pa nga kami nakakauwi ng bahay pero dumating na yung police clearance ko through email. Nagkisa kami sa butter na may olive oil and then onion, garlic, bell pepper,
Meron ding hotdog, merong shredded chicken, and carrots, and cabbage. Ayan. Lagyan din namin ng bap milk. Ayan. And then, so, luto na. Ayan, kakain na tayo. Ito yung aming kitchen dito. We're here at Lake Aquatine. Kita ninyo, walang kalat dito yung park. Ayan o. Ay, recreational trail labs o. Dogs must be on a leash. Ayan, so dito kami sa Terrifax Trail. Pwede rin dito magbike. Ayan. Wala si Amber, nagbabike si Amber. Kasama yung mga friends niya. Ayan, so there is a map kung saan tayo pupunta. Alam nyo, napakaraming park dito sa Canada. It's clean. Ayan, tingnan niyo yung mga grass and trees. May dala si Paul na pang fishing kasi may nakita kami doon kasi na bumaba. Tapos meron siyang dalang pang fishing. Kaya dinala niya rin yung pang fishing niya. Pero pag winter, yung mga park dito, syempre walang tao at saka ano siya ng snow. Syempre malamig din. Tapos yung mga puno, syempre walang dahon. And parang malungkot. Ayan, not unlike summer. Alive yung mga trees, yung mga leaves. Tapos people are walking. Ayan, kaya sinasamantala dito ng mga tao yung winter season kasi nga they can do anything pagka summer. Biking, camping, cycling, picnic, yan. Fishing, mga playground para sa mga bata. Palaging ganyan yung park dito sa Canada. So, dito na tayo sa may lake. Fishing daw si Paul dito, itatry niya. Tignan nyo naman, oh. Marami kasing mga ganito dito sa Canada. Tapos may mga isda dito. Pero ang dumi kasi. Aywan ko. Bagong gupit si Paul, o tingnan ninyo. Mahal ang gupit dito. $33. O, magkano na yan? Para ka nang nagpa-David Salon sa Pilipinas. Yan yung fishing tool ni Paul. Mga squirrel dito. Ayan, may nakita akong squirrel. Ayan. Para siya nakaupo. Tingnan niyo yung squirrel, oh. Nag-try si Paul maghagis ng isa lang daw. Tsaka hindi ko naman yan kakainin kung may huli siya. Uwi na daw kami. Ala, dalawa sila. Labs! Takot din ako dyan sa square. Nagpagupit lang naman siya. And then, since dala niya yung pang fishing nasa sasakyan, dumiretso na kami dito sa park. And first time namin dito sa park na ito. And maganda, malawak, malinis. Ayan. Super green yung mga puno, yung mga grass. So, ayan, so dadaan tayo dito sa bridge. Labs, ano oras na? 6:30 na. Okay na tayo. Pinawisan ako maglakad doon sa park. Tingnan niyo yung okra, oh, $5. So yung $1 is 40. 40 times 5. Nasa ano to? 200. Sa 200. Ito naman yung sitaw, 3. Nasa 120. Dumaan kami dito sa metro kasi bibili kami ng sabon. Kaya lang nakakita kami ng mais, 25 cents up. So, yung 4 na perasong mais, piso, $1. Kaya bumili kami ng, kumuha kami ng 8. So, bumili kami ng mais, 8 pieces, $2 yung binayaran namin. Wala naman siyang tax, di ba? Oh, walang tax. So, mura na yun. Labas na kami ng Meadowvale Town Center. We're home! Ayan.
Kakain tayo ng pakwan.